Hindi ako makatulog kasi ramdam na ramdam ko pa rin yung galit ng lahat ng tao. Well, sumampa ako para mag-ask ng understanding, ng konting hinahon sa lahat ng nagre-react. Pero ang dami ko nabasang comment na parang kakaiba sa ini-expect ko. Well, simple lang naman yung punto. Halatang halata na unstable siya, kailangan niya ng professional help, kailangan niya ng understanding natin, ng kindness natin kasi as he admitted, he went through CSA or childhood trauma. Alam niyo na po ito, hindi ko na po i-explain pero may pinagdaanan si kuya kaya ganun yung worldview niya, ganun na lang kabilis siyang manghusga at saka meron siyang ini-exhibit na form of control in everything that he says. Hyper-vigilant din siya so meron siyang trust issues because of the trauma that happened to him. And I think kailangan niya talaga ng level of understanding na masigit than ordinary people. But all I said was, let us respect the structure of their family, ano yung pagsasama nila, yung kanilang napagkasunduan bilang magkatuwang sa buhay, labas tayo lahat doon. Huwag nating komentuhan yun. Yung mga masasama niyang nasabi, that's also part of his unhealed version that he needs to work on at hindi natin responsibilidad yun. Valid na nagkagalit tayo, may mga reaction tayo na hindi maganda sa sinabi at saka sa in-exhibit na behavior, pero we are becoming the very thing that we hate. Siguro panawagan sa mga Pilipino muli na mas maging discerning po tayo pagdating sa mga messages na ina-absorb natin when we watch content here on social media. And let us always be kind when we post our comments because we never know what the other person is going through. At kung hindi man kayo na-afford nung same courtesy ng respeto na yon nung taong kinagagalitan ninyo, that's on them, not on you. So let us not foster the hate and fuel the fire any further. Unawain natin siya at pagdasal natin siya kasi apparently God is moving through him and changing him in ways na hindi pa niya completely naiintindihan or hindi pa siya ready na i-absorb at gawin sa buhay niya. So as I always say, our healing is our own responsibility, not anybody else's. When we do not heal our wounds, we bleed all over the people that we love. So we have to be very, very careful. I extend to the family my understanding and my support. Wala akong kinakampihan dito. This is for everybody. Let's be kind. Exercise kindness always. Mahirap yung pinagdaanan ni Kuya. Kayo rin kung na-CSA kayo, you wouldn't wish that on anybody. Be kind. Ganun lang. Oh. Guys, eto, makinig kayo ha. Ito. Sabi ni ni Brother Alvin, eto ha, mga nanay na walang bra sa loob ng bahay, ayusin mo yung damit mo. Magsuot ka ng bra dahil sa'yo magkakasala ang mga anak mo. Sabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga, basta mabuti pa magpakamatay ka na lang. Grabe yun na, yung buti pa magpakamatay ka na lang. Brother, unang-una, wala akong babrahan. Pangalawa, masyado namang malisyoso naman yung kita lang yung papatulan mo agad ang nanay mo. Wag ganun. Ako nga nakita ko itlog ng tatay ko nung kumakain kami sa sahig kasi wala kami lamesa eh. Natuka nga ng bibi yung itlog niya eh. Nalaga akong bibi sa silong namin, natuka yung itlog niya eh. Nag-isip ba ako ng grabe naman, sukoro. Kasi wala siya mong pambiling brief. Siyempre unahin namin yung bigas bago brief. Well, I don't know what kind of walk Alvin has had with the Lord that he talks about, and I know he's talking about the same God I'm talking about. We both quote from the same Bible, and all. I don't know, but I will let people know that when or if you pray about something, and if God speaks to you and says, do this, and it's totally different, an opposite from what you thought He would call you to do, my challenge is, who will you follow? Will you follow your conscience that people will say this, or will you follow the voice that you know you heard clear enough to follow, even if it would cost so much, including being bashed by so many people? Now, as to how you carry out things, that's something that you learn through time.
I was once a Christian who was honeymooning with the Lord when I first came to know Him. And I was like that. Oh, if you do, you're going to go to heaven. No, dapat it's written in the Word of God. This is what's going to happen to you. But it took me time to learn that the truth, even if it hurts, you don't have to make it hurt more. Because it hurts enough already. So it's only just a matter of time before people, begin to settle, the dust settles, and then you'll be able to see each other's reasoning in a clearer way. But I know it's been moving a lot of people. The best thing about it is that people are opening up about their faith, even those who are offended. Yeah, but my faith in the Lord. But you're speaking about faith. So I don't know how God is orchestrating everything to bring people together, but He is, and people are listening and watching. Wow. That's great. Thank you for that share. Before I say anything, because there are so many things that can come out. There are so many things being posted, maybe not in its entirety. And when you leave out certain things, those are the things that actually might really matter. I'm not one who will judge him. He is as unperfect as I am, and I'm just thankful that he's keeping himself grounded on what he believes in. Maybe someday, if we do talk, I'd like to find out, dude, what's going on? What's going on with you and God? Tara, share tayo. Tayo lang. Walang makakaalam nito. Pwede mo ibigay na reaction dito. Nilabas na pahayag. Ayan na. Di ba nga? Ayoko na mag-comment kasi sabi nga ng asawa ko, wag na nating patulan. Maraming dapat asikasuhin, problemahin, solusyonan na hindi naman kailangan. Kumbaga, ibigay na natin sa kanila yon. Kung sinabi nila yon, personal na, anong tawag dito? Opinion. So, wala tayong magagawa nun. Kumbaga, magrespetuhan na lang tayo. Ayoko ding magsalita na hindi maganda kasi ayoko makasakit ng ibang tao. So, syempre, iba yung opinion niya, iba yung opinion ko. Para mawala na lang yung issue kasi kawawa din yung pamilya nila. Actually, may bata, meron si Icy. So, ayun. Pero siya na nung reaction mo na ang daming nagtatanggol sa inyo, sa inyong mag-asawa. People were rooting for you. Yun naman ang pinagpapasalamat namin kasi parang hindi mo na kailangan talagang literal na magsalita. Pero naiintindihan yung side nila. Kaya nga sabi ko, respetuhan tayo ng paniniwala. Kasi yan yung isa sa hindi natin dapat pagtalunan minsan eh. Hindi mo yung religion, pati yung sa politics, lalo na kung magkaiba kayo ng pananaw, di ba? Mag-aaway lang kayo. Pero doon sa mga taong nagtanggol sa amin, syempre nagpapasalamat kami na hindi pa na namin kailangan na ipagtanggol yung sarili namin dahil meron. At mahirap din sa side nila ha, yung nababash ka. Yes, Hirap-hirap na nababash. Kahit sabihin mong ayaw mo maapektuhan at maapektuhan. Ito na. Si Lord nga, hindi siya nang husga eh. Ang ginawa nga ni Lord, tumabi sa mga sinners. Kinausap. In a nice way. Gusto ni Lord is love. Magkaisa tayo. Kung merong mali, iayos. Kung ayaw makinig, si Lord na bahala. It's between Lord and yung taong yun. So kaming sex bomb na nagdadamit ng mga sexy at nakikita lahat ng tao. Sumasayaw kami. Gift yun ni Lord eh. Nung bumalik ako sa sex bomb, nagtanong ako sa isang pastor. Sabi ko, Pastor, magiging masamang tao ba ako pag bumalik ako sa sex bomb? Masama po ba yung ginagawa ko, pagsasayaw, ganyan-ganyan? Kung gagamitin ko sa masama yung talent ko, yun ang masama. Pero yun yung gift ni Lord sa akin ng pagsasayaw. Ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na pag ganun kang tao, punta ka sa impyerno. Diba? Ng taong sinasabi nilang relihiyoso sila. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka hindi sige, Kuya. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh.
naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, wag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit, bakit ka bakla? Eh lalaki ka na ginawa ng Diyos. Sino ang mabuting tatay? Si Glock 9, tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Iyang Venerasyon, tuwan-tuwa. Tapos, sino yung tumatayo? Galit na galit, gustong manakit kuya. Alam ko, trending ka for how many weeks na ba? O with days, hindi ko alam. Ayoko sa masalita, kaso binanggit mo yung pangalan ko kuya eh. Binanggit mo yung kami. Parang kinundinan mo kami dahil inaano namin yung tanggap namin mga anak namin. Dahil members ng LGBTQ. Totoo, bakit ka naman, anong pakialam mo? Ikaw ba na may ambag ka ba na kahit ng preschool? Oo. Nabigay ka ba ng baon? Charot lang. Diba? Kasi meron pang palakpak. Woo! Iba yung galit mo, kuya. Woo! Palakpakan na. Hindi na, in fairness, nag-come out ang anak ko at sinuportahan ko. Hindi naman lahat palakpakan ako. Marami din naman na makilang-ilan na, syempre, of course, mga katulad mo, hardcore na Christian, o marami mga kilala din ng mga Christian na may respeto naman. Kuya, ikaw kasing galit mo iba eh. Woo, palakpakan natin, magkamagalit. Feeling ko, one of these days, makakatain ka rin ng palakpak. O, sa mukha. Charot. Charot lang. As lagi minimension yung Bible, eh, ayokong pag-usapan ng Bible kasi lagi binabagit yung Sodom and Gomorrah. Yung totoo ko, andun ka ba? Baka meron ka, baka na Facebook Live mo. Again, nagjo-joke lang ako Pero totoo lang, nairita ako, totoo lang. Yun lang talaga. Danda ako sa joke kasi yung galit ka sa buong member ng LGBTQ. Parang, hindi lang sa LGBTQ+, sorry, medyo nag-ano. Yung galit ka sa mga panamit, yung mga songs and everything. Ang dami na. So, ilan na kayo pumunta sa langit? 7? Naniniwala ako si Lord accommodating. Oo, hindi yan magkatanong pagdating sa, pag namatay ako, tanongin yan, ang titignan niya laman ng puso ko. Makikita hindi perfecto to, pero at least ganito, tama. Ganun na feeling ko. Hindi yung, ilang beses sumayaw, ng spaghetti pa ba? Gumiling ka, di ba? Ilang beses ka nakita ko yung kot mo sa shorts. Diba? I mean, come on. Niniwala ko na meron tayong Panginoon na accommodating. Oo, kasi feeling ko parang kayo-kayo lang. Meron ba kayong GC? Ni Lord, tsaka ni Jesus? Oo. Again, nirespeto ko lahat ng religion. Even sa mga hindi niniwala sa religion. Nakalagay nga sa Bible, kung Bible pag-uusapan, love thy neighbor. Walang nakalagay doon na love thy neighbor, puwera sa mga bading at mga tomboy. Diba? Ang hirap eh. Ang hirap, kasi kung literal natin yung Biblia, yung pag-usapan kasi hahaba. Ang sabihin ko lang, hanggat wala kang inaapakang tao, naniniwala ko si Lord, may sarili akong relationship kay Lord, wala nang pakialaman, wala tayong pakialaman doon. Personal relationship natin yun, mapabakla ka man, tomboy, arusep, halamang dagat. It's between me and him. Wala dapat humusga. Oo. Kuya, dahan-dahan din. Pwede ka na magsabi ng opinion mo. Pero para i-drag mo yung name namin na parang akala mo asama sa magulang.
Medyo ano ka doon, kuya. Sinasabi ko sa'yo. Oo. Ulitin ko, love thy neighbor. Sa Biblia yan. Oo. Tsaka diba, nakalagay sa Biblia, God is love. So, again, respeto lang sa atin, sa isa't isa bilang tao. At kuya, sana kumalma ka. At wag mong husgahan ang pagkapalaki ko sa anak ko. Uulitin ko, at least hindi kriminal, hindi nag-addict, hindi addict or something. Hindi kami biyat, hindi perfecto ang relationship namin. Pero, masabi ko, may tama akong ginawa. Pangalan to, pangalan mo, anak, sa kanyang, nakalimutan yung pangalan. O basta yun. O kung nanonood ka, hi. I'm so proud of you. At I'm pretty sure maraming sumusuporta sa'yo. At, teka lang, at dahil dyan, spread love. At, again, respeto natin ng isa't isa sana. At kalma. Kumalma ka, kuya. Yun lang. Alam ko may mga nega pa rin dito para walang pakialam. Himwa.